Showbiz fanatics, OG Diaz, abay may natuklasan na good news patungkol kay Alden at Catherine Bernardo. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, inayos ka po muna of course magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. And for today's video, pag-usapan natin, this is all about Kat din, sapagkat sa kaka-upload lang po na YouTube channel or content nitong si Mr. OG Diaz ay meron ng bagong revelasyon itong si Mr. OG, no? Dahil binigyan niya po ng linaw ang ilan sa mga spekulasyon at haka-haka ng mga fans ni Alden Richards at Catherine Bernardo. Meron po kasi, according to Mr. OG, meron po silang common friend na nagsabi nito. According to them, na meron daw di umano silang napapansing kakaiba kay Catherine Bernardo at Alden Richards. Kasi matapos po silang maspatan na nagde-date, kung saan ay may mga resibo pang naglabasan na nag-date sila sa BGC. Palagi pong naroroon si Alden Richards sa bahay ni Miss Catherine Bernardo. So ito po yan, let's watch. Ito, ano ko lang to ha? Narinig ko lang naman dito. Ano po? Na something like... Something like? Hindi, nabalita ko lang naman ito yung tungkol kay Alden at Catherine. Ano nga? Na sila ngayon ay... Ano? Ay! Sila na? Ganyan pala kiligin ko. Hindi. Ano? Sila nang bahalang sumagot. Kung totoo ba, Catherine at Alden nakikipag-MU na. Ay! Mag-boom? Mag-boom? O nga, MU. Hindi. May mutual understanding. Ay! Ay! Talaga ba? Feeling ko papunta na yan doon. Kasi naman, ito raw si Alden lagi at madalas nasa bahay ng mga Bernardo. Tapos naruturuan pa ni Alden si Catherine magmaneho. Diba? Paikot-ikot sila dun sa Santa Desha. At saka may picture din sila dun sa Tamas na magkasama sila dalawa, di kasama ba? sila. Tsaka dun sa mall sa BGC. Kasama si Alora. Diba? So, ang dami nilang mga sightings. Wow. Oo, diba? Ba't may Enyo pa? Ba't di na nang naging sila? Kaya nga. Ako ba si Alden? Di ba si Catherine? Wish lang naman. Hindi, sabi lang ng source ko naman ito na hindi raw minamadali ng dalawa na maging sila. Pero meron silang unawaan. So meron nga silang MU. Kasi syempre naman Loy, kung mababalitaan natin bukas o next week na sila na, syempre yung iba parang nakataas ang kilay niya. Nakabilis-bilis naman. Nakasplit lang. Parang... So it's true na meron nga talagang namamagitan na or meron na pong mutual understanding si Catherine Bernardo and Alden Richards. Meron po kasi silang mga kino-consider kung bakit hanggang sa ngayon ay hindi pa rin po nila maamin yung tunay na or real score between them. Dahil according po sa source ay mas minabuti or mas gustuhin pa ni Alden at ni Catherine Bernardo na talagang magkaroon muna sila ng tinatawag na mutual understanding dahil marami nga pong panghusga na ipinupukol dito kay Miss Catherine kasi maaring ang mga Katden fans nagustuhan tong news na to, pero meron din pong mga Katniel fans naman na hindi gusto at nagrarant po sa Twitter at sa mga social media na platform at sinasabi po nila na parang napakabilis daw di umano nakahanap ng kapalit si Catherine Bernardo sa katauhan ni Alden Richards. Kaya ngayon yung kasalanan po na or yung sisi ay parang napupunta kay Miss Catherine. Kaya naman pala kahit ano pong pilit ng ilang mga common friends at kahit ilang mga ebidensya pang inilalabas ng ilan sa mga fanay o mga fans ni Catherine at ni Alden Richards ay never po silang umamin sa publiko. Kahit po si Alden Richards, ang lagi niya lang sinasabi is what you see is what you get, at hindi po yun para po ipangalandakan or parang i-post or sabihin sa publiko. Dahil sabi nga niya, private life is a peaceful life. Yun po yung kanyang motto in life. Yan pong motto in life ni Mr. Alden Richards. Pero ang good news is nagkakaunawaan na sila. Kumbaga meron na silang mutual understanding. Ayaw po kasi nila na sabihin ng publiko na ginagawa nila ito, gumigimik po sila dahil meron po silang paparating na movie, which means ayaw po nilang mabahiran ng showbiz kung ano man po yung namumuong relasyon between Alden at Catherine Bernardo. At sa point of view naman na parang ang bilis makahanap ni Catherine, well, 1 taon na rin naman po ang nakalipas, na mag-iisang taon na this coming November, at
deserve naman ni Catherine Bernardo na talagang matagpuan niya na or sumaya, 'di ba? Dahil po dun sa trauma at sa sakit na naranasan niya sa kanyang past relationship. At dahil dyan, mag-react tayo sa mga komento ninyo. Unahin natin si Sally Rama. It's too late comments. Gusto lang sumikat ni Atty. Guanzon. Although, I like her, she's fighter during camping time. Good na. Binawi niya ang comment niya sa Alden namin. Okay, you're forgiven. Peace. Ayan. And another comment, sabi ng isang user, naku, wag na natin pansinin yung issue na yan kasi sisikat pa yung tao na yan. Sasabay lang siya sa kasikatan ng Katden at babalik din siya sa kanya ang masamang karma. Actually, imposible kasi na hindi alam nitong si Guanzon na si Alden Richards yung si Alden Richards yung MC doon at talagang pinag-uusapan niya sa Twitter yan kaya nga sinasabi ng ilan na ginagamit daw si Alden para daw siya ay mapansin sa social media. Sabi ni Renato Husayan, nakakalungkot lang isipin na pagkapanalo ni Kat sa PAMAS, pero sa glitz ng PAMAS, I think dapat muna ayusin ito at kumuha sila ng matatag na sponsor to avoid issues na ganito. Magmumukhang Bucon pang barangay, kakahiya lang, pero sa mga winners at nominated walang pakikinalaman sa PAMAS award giving bodies. Ayun. So, ito naman po yung kanyang komento patong. Actually, alam niyo po, kung babalikan po ninyo history ng FAMAS, marami na po mga skandalo na nangyari dito sa FAMAS na to. Pero, ngayon lang din naglabasan yung ilang mga problema or issue na kinasasangkutan nito, no? At the same time, kasi mabilis siya mag-spread out dahil na-post po siya sa social media. Sabi naman po ni Conchita, politics din kasi yan dyan sa PAMAS industry. So, you must be smart in your acting and cunning like Miss Bernardo second na lang po ang mukha or dissenting artista. Galing sa pag-arte. Hindi po matatawaran. Sobrang galing ni Catherine. Sabi pa ng isa, naku, wag nyo nang pinapansin si Guanzon. Nag-uulyanin na. Malapit na eleksyon. Saan ba tatakbo yan? True. Yun nga po yung sinasabi natin na they're using Katden or they're using Alden Richards for them to be para mapansin, ganon. Sabi naman ni Love the Day, si Attach gusto ata siya ang mag-host sa MU. Alden gave the arena good vibe, giving an audience lively experience not like before ang lamya. Haven't seen him host but he really did a great job. Those who are not in arena should shut up. True. Diba? Wala ka naman dun sa pangyayari na yun kung bakit ganun po yung napanood natin. Pero alam niyo po ba nag-trending ang PAMAS dahil po kay Mr. Alden at Catherine? And sabi pa ng isang user, nakakahiya siya, abogado pa naman, nakikisali siya sa mga ganitong usapan. Dapat ukulan niya ng pansin kung papaano makakatulong sa bayan kasi itong Katden ay pangmasas na entertainment sa pampolitika. Hindi ba nakakaya siya isang abogada magko-comment na mga ganyang sobrang nakakababa naman ang personalidad yan. Ginawa niya sa sarili niya. Actually, tama po yung comment niya, no? Parang hindi lang bagay, kumbaga parang awkward lang or cringe lang, 'di ba? Sabi naman po ng isa pa, hindi lang Alden fans ang dudurog, kundi lahat ng millions of Katden fans nationwide and worldwide. Alden was trained to raise his voice, so it's not his fault. True. So, anyway, nung kanyang hosting So, yun nga, na back to you naman po siya. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.